Feeling Blessed, Sermon on the Mount Devil Series number 1. Madalas nating nakikita yung caption na Feeling Blessed, mostly sa mga post na may pang-flex, tulad na lang ng mga bagong gadgets, achievements, travel goals, o kapag may mga nakukuha tayo na di natin deserved. Indeed, feeling blessed. Alam niyo ba na sa Bible, isinalarawan ni Jesus kung ano ang itsura ng life na blessed o mapalad? At ito ay medyo taliwas sa mga nakasanayan na nating notion ng pagiging blessed. Madalas ding tawagin ang passage na ito bilang Sermon on the Mount o The Beatitudes. Sabi sa Mateo 5:3-12, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may tinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. 11. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Makikita natin dito ang contrast ng belief natin ng pagiging blessed sa kung anong tinuturing ni Jesus na blessed. Ang definition ni Jesus ng blessed ay hindi nakadepende sa kung anong meron tayo in terms of worldly things, experiences, status in life, or possessions. Tinutukoy pa nga niya na blessed tayo kung tayo ay may lowly characteristics like meekness at humility, at lowly circumstances tulad ng pagiging persecuted dahil ibibless daw tayo ni God. Kumbaga, may reward na naghihintay. Kung mapapansin nyo, ang mga characteristics at situation na binanggit sa passage ay siya ring mga characteristics at situation ni Jesus dito sa earth. Ang Greek word na ginamit sa passage na to ay makarioi, na ang ibig sabihin ay mapalad, masaya, flourishing under God's favor. Ito ay state of well-being na maligaya, may nakakainggit na kapalaran dahil sa pabor ng Diyos at hindi dahil sa anumang external circumstance. At tayong mga Kristiyano ay ganito din. Whether positive o negative ang circumstance natin, tayo ay blessed dahil sa grace at favor ni Lord sa atin dito sa earth at sa eternity. At kung gusto natin talaga na maging legit na feeling blessed tayo, dapat nating ma-develop sa ating sarili ang mga characters na binanggit ni Jesus sa Sermon on the Mount. Sa mga susunod na devotion, aaralin natin ang bawat character na tinutukoy sa passage na ito upang lubos pa natin itong maunawaan. Reflective question: today ba, feeling blessed ako? Ano ang mga characters na binanggit ni Jesus sa Sermon on the Mount na dapat ko pang ma-develop sa aking sarili?